Ibinasura ng Korte Suprema ng Estados Unidos ang kahilingan ni Trump na magpadala ng National Guard sa Illinois. Nag-aanda ang Estados Unidos para sa malawakang pagsusuri ng mga imigrante sa 2026. Inilabas na ng UCAS ang pinal na ulat nito sa trabaho nito para sa 2025. Plano ng ICE na magbukas ng mga bagong mega warehouse para sa mahigit 80,000 detenido. Pagsapit ng 2025, mahigit 1.6 milyong dayuhan sa Estados Unidos ang mawawalan ng kanilang legal na katayuan. Naglabas ang kagawaan ng Estado ng mga bagong datos tungkol sa pagkakaroon ng visa para sa Enero 2026. Nagpapatupad ang Estados Unidos ng isang bagong pagbabawal sa pagtanggap ng mga subsidyo para sa ilang partikular na kategorya ng mga migrante. Kumusta mga kaibigan? Ngayon, Disyembre 28, sisimulan natin ang ating mga balita sa US sa wikang Ruso. Ang unang balita ay tungkol sa mga plano ng Administrasyong Trump para sa 2026 upang labanan ang illegal na imigrasyon. Gaya ng nalaman ng ilang internasyonal na publikasyon, plano ng Administrasyong Trump na kumuha ng libu-libong bagong ahente ng ICE at Border Control, palawakin ang mga pagsalakay sa lugar ng trabaho at magbukas ng isang bagong detention center. Ipinahihiwatig nito na pinaplano ng administrasyon ng isang makabuluhang pagpapalakas ng pagpapatupad ng imigrasyon sa 2026, kabilang ang mga bagong pagsalakay sa mga lugar ng trabaho kahit na sa mga tinatawag na dating protektadong sektor tulad ng agrikultura at sektor ng hospitality. Bukod dito, mahalagang banggitin ang paglahok ng mga pribadong kumpanya noong 2026 upang maghanap ng mga ilegal na imigrante sa Estados Unidos. Ibig sabihin, may mataas na posibilidad sa susunod na taon ay maaari nating makita. Maraming pribadong kumpanya ang magsisilbing mga kontratista para sa gobyerno ng Estados Unidos sa mga usapin ng paghanap ng mga ilegal na imigrante. Ang mga plano ay dumating sa kabila ng pagbaba ng rating ng pagsangayon ni Trump sa imigrasyon sa 41% sa mga lungsod na may malaking populasyon ng mga imigrante. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na magsasagawa ang Estados Unidos ng mga hakbang upang matukoy ang mga ilegal na imigrante. Nailatala na ang mga plano ng ICE para sa pagbabago ng mga mega warehouse. Sa mga detention center para sa mga illegal na imigrante, ibig sabihin ng mga detention center. Sa pangkalahatan, naghahanap ang ICE ng mga kontratista upang gawing 7 malalaking mega center at 16 na mas maliliit na pasilidad ang mga industrial warehouse upang lumika ng isang sistemang kayang sabay-sabay na maglaman ng higit 80,000 undocumented immigrants. Ito ay magbibigay daan sa paglikha ng isang sistema para sa pinabilis na pagproseso at deportasyon ng mga detenido gamit ang modelong hub and spoke. Ito ay kung kailan unang pinoproseso ang mga bagong inaresto sa mga espesyal na sentro. At pagkatapos lamang nito, magsisimula ang investigasyon sa kanyang mga dokumento. Ang paglawak ng ganitong uri ng detention center ay nagpapahiwatig na ang gawain ng ICE ay hindi humihinto, kundi lalo lamang lumalakas. Inulat ng UCIS ang gawain nito para sa 2025. Bukod sa pagpapalakas ng pangangasiwa at pagpapakilala ng mga bagong pagsubok para sa proseso ng naturalisasyon o ang pagkuha ng pagkamamamayang Amerikano, nagpakita ang UCIS ng ilang kawili-wilim datos. Natuklasan sa huling ulat ng UCAS na pinamagatang Making America Safe Again for 2025 na 65% ng mga kaso ng pandaraya ay natukoy ng FDNS, ang US National Security and Fraud Detection Unit. Sa estrukturang ito, nagpadala ang mga empleyado ng USEAS ng mahigit 29,000 kaso na pumukaw ng kanilang mga hinala. At mismo sa 29,000 kahina-hinalang kaso na ito, na 65% ang talagang nagpakita ng mga senyales ng pandaraya. Kabilang sa mga ito halimbawa ang mga ganitong kaso. Ang pandaraya sa benepisyo ng imigrasyon ay yung tinatawag na pandaraya sa pagkuha ng mga benepisyo sa imigrasyon. Ito ay mga visa, green card, naturalisasyon at iba pang mga katayuan. Mga peking kasal na kadalasang ginagamit upang makakuha ng mga green card sa pamamagitan ng mga family-based petition. Pag-abuso sa mga work visa tulad ng H-1B at AB2 at AB3. Ibig sabihin, pinag-uusapan natin ng mga peking kwalifikasyon, mga gawa-gawang employer at iba pa. Mga panduloko sa student visa na kinasasangkutan ng mga F1 at J1 visa. Pinag-uusapan natin ng mga katang-isip na kreto at mga peking dokumento. Mga gawa-gawang aplikasyon para sa asayin. Ang VAWA Act na nangangahulugang violence against women at nagbibigay ng proteksyon sa mga biktima ng karahasan sa tahanan ay kadalasang ginagamit, gayon din ang maraming peking dokumento tulad ng mga peking sertipiko ng kamatayan, kapanganakan at kasal. At pagbibigay ng maling impormasyon.
Sa katunayan, binibigyan din ng UCIS na ang gawain na pagsuri sa datos na ibinigay ng mga aplikante ay itinaas sa isang bagong antas noong 2025 at malamang noong 2026. Dayon din, kapag sinusuri ang mga dokumento, maingat at masusuriin nila ang datos. At gaya nung natatandaan mo mula sa mga nakaraan news video, bilang karagdagan, bukod pa dito, susuriin din ang mga social network ng mga aplikante. Noong 2025 din, isang record na bilang ng mga dayuhang mamamayan, mahigit 1,600,000 tao ang nawala ng kanilang karapatang manatili sa Estados Unidos dahil sa pagsasara ng ilang programa para sa legal na pananatili sa Estados Unidos. Kaya noong 2025, ang programa ng password ay isinara sa USA. Nakansela na ang TPS sa ilang bansa at tumigil na rin sa paggana ang CBP One App. Naniniwala na ang mga eksperto na ito ang pinakamalaking pagbawas sa mga legal na ruta ng imigrasyon patungong Estados Unidos sa kasaysayan. Mahalaga ring tandaan ang suspensyon ng green card noong 2026, ang tinatawag na Diversity Visa Lottery, na nagbigay daan din sa libu-libong dayuhan na legal na makapasok sa Estados Unidos. Bukod sa mga nabanggit, meron din mga problema sa pagkuha ng asylum, pati na rin ang pagpapalawak ng kanilang katayuan para sa mga mamamayang Ukrainyano sa ilalim ng programang U4U. Inilatala ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos ang bulletin nito para sa Enero 2026 na karaniwang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng iba't ibang kategorya ng visa para sa imigrasyon. Batay sa mga dokumentong ipinakita, mayroong katamtamang pag-unlad sa mga kategorya ng AB1 at AB2 visa. Kaugnay nito, ang tinatawag na family-sponsored visa ay may kaunting pagbabago at malamang na makaranas ng mga pagkaantala. Ito ay naaangkop sa mga F2A at F2B visa. Iyon ay simula noong Enero 26. Inuuna ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos ang mga kasong kategorya AB, ibig sabihin mga kasong kinasasangkutan ng mga mataas na kwalipikadong espesyalista. Gayunpaman, para sa mga aplikante mula sa India at China, ang oras ng pagproseso ay nananatiling medyo mahaba. Ang AB4 visa ay nararapat na bigyan ng espesyal na tababi. Ito ay isang visa na ipinagkakaloob sa ilang partikular na kategorya ng mga tinatawag na relihiyoso manggaawa. Bagamat ito ay hindi opisyal at hindi pa nakumpirmang impormasyon, maraming usap-usapan sa komunidad ng mga profesional na ang kategoryang ito ng visa ang unang unti-unting aalisin sa 2026. Naganunsyong Estados Unidos na mga paghihigpit sa pag-akses sa ilang mga subsidyo sa pangangalagang pangkalusugan. Noong Hulay 2025, pinirmahan ni Pangulong Trump ang Tax and Budget Act, na nagpapataw ng malalaking paghihigpit sa pag-akses sa mga programang pangkalusugan ng federal para sa mga legal na imigrante. Ibig sabihin, mga imigrante na legal na naroroon. Nililimitahan ng batas ang subsidized coverage para sa kanila sa pamamagitan ng Marketplace at Medicare, at nakalaan ang karapatang ito para lamang sa isang makitid na kategorya ng mga dayuhan, ang tinatawag na mga legal na permanenteng residente. Ibig sabihin, mga taong may green card. Tinatansya ng CBO na humigit kumulang 1.4 milyong legal na imigrante ang may iwang walang siguro, na siya namang makakatipid sa federal na budget ng humigit kumulang $130 bilyong. Ngunit magpapataas din ang pasanin sa tinatawag na emergency care. Ito ang mga healthcare centers sa Estados Unidos na maaari mong direktang puntahan ng walang health insurance. Ang mga undocumented immigrant, gaya ng dati, ay hindi makaka-access sa mga programang ito. Maalagang tandaan na ang ilang estado tulad ng New York at California ay maaring may sarili nilang mga lokal na programa na tumutulong sa mga imigranteng may irregular na legal makatayuan o mga ganap na walang dokumento na makakuha ng access sa health insurance. Ngunit sa antas federal, ang pondo para sa mga naturang programa ay binawasan na ngayon. Tinanggihan ng Korte Suprema ang kahilingan ni Trump na magpadala ng mga tropa ng National Guard sa Illinois. Disyembre 23, 2025, Korte Suprema ng Estados Unidos. Sa botong 6-3, ibinasura ng Senado ang kahilingan ng Administrasyong Trump na bawiin ang utos ng mababang hukuman na humaharang sa federal na mobilisasyon at pag-deploy ng mga tropa ng National Guard sa lugar ng Chicago, Illinois. Pinagtitibay ng desisyon ang naunang desisyon ni Federal Judge April Perry na kanyang ginawa noong October 2025. Ipaalala ko sa iyo na noong October 2025, ipinadala ni Count. Ang Illinois ay mayroong humigit kumulang 300 tropa ng National Guard na nagdulot ng maraming protesta sa lahat ng antas ng estado ng Illinois. Ipinaliwanag ni Trump ang desisyon sa pagsasabing kailangang protektahan ng mga opisyal ng ICE sa Chicago habang isinasagawa ang mga operasyon upang hulihin ang mga iligal na imigrante.
Sa katunayan, ang mga protesta sa mga detention center sa Chicago tulad ng Broadview ay madalas na nauuwi sa mga sagupaan sa mga ahente ng ICE. Ngunit nagpasya ang Korte Suprema na hindi ito sapat na batayan para sa pag-deploy ng mga puwersa ng National Guard. Ibig sabihin, ayon sa Korte Suprema, ang estado ng Illinois ay may bawat pagkakataon upang labanan ang mga manifestasyong ito ng sibil na paglaban. Kaunay nito, binanggit ni Gobernador Pritzker ng Illinois na ang desisyon ito ng Korte Suprema ay isang mahalagang hakbang laban sa pang-aabuso sa kapangyarihan at otoritarismo. Isinulat ni Mayor Brandon Johnson ng Chicago sa social media na ang desisyong ito ay isang pagtatanggol sa demokrasya at mga lungsod mula sa militarisasyon. Kaugnay nito, binigyang diin ng White House na ang desisyon nito ay hindi makakaapekto sa pangkalahatang laban sa mga ilegal na imigrante. Mahalaga ring tandaan na ito ay isang pambihirang pagkatalo para kay Trump sa Conservative Supreme Court at maaring makaapekto sa mga katulad na kaso. Sa ibang mga lungsod, tulad ng Los Angeles, Portland, New Orleans, na karaniwang tinutukoy bilang mga lungsod ng santuario. Mga minamahal kong kaibigan, ang issue ngayon ay tungkol sa balitang ito. Magiging interesado ang basahin ng iyong opinion? Isulat sa mga komento at syempre huwag kalimutan mag-subscribe. Salamat at manigong bagong taon! Naway ang bagong taon ay magdala sa iyo ng katuparan ng lahat ng iyong mga nilalayon at mitihin.